Hi guys, Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin ang Kantar Philippines na isa daw legit na survey platform. Sa ang tanong, legit nga ba ito? Para sagutin natin kung legit nga ba yung Kantar Philippines, sagutin muna natin yung tanong na ano nga ba yung Kantar. Ang Kantar po ay isang global market research at data analytics company. Nagbibigay ang Kantar ng insights at consulting services sa iba't ibang industriya na tumutulong po sa mga business na maunawaan yung kanilang target market at mapabuti ang kanilang marketing strategy. Ang services nila ay katulad ng market research, consumer insights, brand and marketing strategy, media and audience measurements, retail at shoppers insights at marami pang iba na nakafocus sa custom research project na nakadepende sa pangangailangan ng mga kliyente nila. Pero ito pong binabanggit ko na mga description ng Kantar ay ang official website ng Kantar. Ito pong nakikita mo dito sa screen. Kung ito ang pinag-uusapan nating website, masasabi ko na ito ay legit. Pero kung ang pinag-uusapan nating website ay ito at mga website na walang kinalaman o hindi connected sa official website ng Kantar.com, masasabi ko na ito ay isang hindi legit na platform o hindi legit na website. So itong website ng Kantar.club at yung KantarPH.com o mas kilala sa KantarPH o Kantar Philippines na nag-o-offer ng online survey at investment scheme, masasabi ko, in my personal opinion, masasabi ko na kasama ito sa mga website o platform na hindi legit o walang connection sa official website ng Kantar. Paano ko nasabi? Dahil may mga red flag akong nakita, kapatid. So pag-usapan natin yung lahat ng red flag na nakita ko dito sa dalawang website na ito. Same lang po ito itong Kantar.club at yung KantarPH.com o mas kilala sa Kantar Philippines o Kantar PH. Yung red flag na nakita ko dito sa platform nito ay yung website design. So halos lahat ng ganitong klase ng website design ay katulad ng mga website ng mga scam. Example, ORM, GMR, RapPH, at marami pang ibang website na tinalakay ko dito sa YouTube channel ko. Kung ipagkukumpara ko sa visual design ng Kantar at scam na Kantar na yan, kapatid, masasabi ko na walang legit na platform o website na mayroon pong ganitong klase ng website design. So pangalawang red flag na nakita ko dito sa Kantar Group, Kantar PH o Kantar.club o KantarPH.com, wala pong patunay o ebidensya na magsasabi na yung platform na ito, na itong Kantar Philippines na nag-o-offer ng online survey ay connected po sa tunay na negosyo ng Kantar.com. Kahit na ang official website ng Kantar ay wala ka pong makikita na patunay na mayroon silang partner na ganito yung website na nag-o-offer ng online survey o nag-o-offer ng investment scheme. Ibig sabihin, masasabi ko na yung Kantar Philippines na itong nakikita mo dito sa screen na under nitong website nito ay walang kahit anong connection sa Kantar.com o doon sa official website o business ng Kantar. Ang nangyayari kasi, ginagamit ng Kantar Philippines na nag-o-offer ng online survey ang logo at brand name ng Kantar para magmukhang legit pero hindi po ito connected itong dalawang website na ito. Katulad lang din yan ng GMR o RAP na nagpapanggap na connected sa isang legit na business para magmukhang legit pero walang kahit anong patunay na magsasabi na connected talaga sila sa totoong negosyo. Pangalawang red flag na nakita ko dito ay yung payment method. Sabihin natin na mayroon ka ng account dito sa Kantar, click natin tong recharge, then lagay ko dito ay 1,200, piliin ko ay GCash. So makikita mo na hindi na po siya nagre-redirect. So nandito na sa Kantar.club. So medyo nakikinig na sa atin yung mga platform na ito na hindi na nagre-redirect dun sa isang website. Pero ang problema kung bakit ko nasabi na itong platform na ito, itong payment method ay kasama sa red flag, masasabi ko na itong klase ng payment method nila ay kabilang sa tinatawag na
iframe overlaying techniques o sa clickjacking, okay? Ang ginawa nila dito, naglagay sila ng 3 pinagpatong-patong na website o mas kilala sa tawag na chain redirection para mas mukhang legit na payment authenticator ng GCash, no? Para mas maintindihan mo ng mabuti. So, ang ginagawa ng Kantar.ph na under ng kantarph.com at yung kantar.club ay tinatawag po na iframe overlapping o overlaying techniques o mas kilala sa clickjacking. So, ang ginagawa nila, nagkaroon sila ng unang website. Ang purpose po nito ay yung landing page o host website. So, makikita mo dyan yung main na website o URL ng kanilang website. Like for example, www.website.com. Yan talaga yung pinaka website nila para makita mo. Yun yung pinapakita sa iyo na URL. Okay? At yung pangalawang website ay yung background lang. Okay? Madalas yan talaga yung makikita mo na payment method na may nakalagay na URL na totoong payment method, pero pinapakita lang din yon. Background lang po yan. At yung pangatlo ay yung final destination o yung content na doon talaga pinupunta yung mga user. Pero sa tingin mo, ito yung nakikita mo, yung URL, yung background, pero yung pinapakita sa'yo is yung content. Nagagawa nila yan na ipagpatong itong background tas yung isang content, isang website dahil sa base64 decoded from uparameter. Okay, may kita mo po yan dun sa URL na napakahaba ng URL na yon. Okay? Hindi lang website.com/achuchuchu, napakahaba niyan. May makikita kang u equals yung code ng parameter. Kapag kinonvert mo yon, makikita mo yung pinaka-website nila. Mamaya ipapakita ko sa iyo para ma-visualize mo lang ngayon, para mas maintindihan mo lang. Okay? Ngayon, kapag pinagsama-sama natin yan kapatid, ganito yung itsura niyan. Okay? Ayan. Magmumuka yan na parang API calls. Okay? Branded website na galing talaga sa GCash at Maya, pero hindi po totoo yun. Kasi ang ginawa dito, pinagpatong-patong lang po yan na URL o pinagpatong-patong lang yan na website. Gamit yung iframe overlapping technique o overlaying technique o mas kilala sa tinatawag na clickjacking. Okay? Yan po yung ginagamit ng Kantar.ph na under ng kantarph.com at kantar.club. Kung bakit nakikita mo na yung URL ay kantarph.com pa rin. Okay? At hindi po siya nagre-redirect sa ibang website dahil pinagpatong-patong po nila yung website. Para mas maintindihan mo kapatid, o papakita ko sa iyo. Paano ko nasabi na mayroong ganitong chain redirection ang payment method ng Kantar Philippines o yung kantarph.com? So dito sa first website kapatid, may kita mo na nandito sa kantar.club. Ito po, yung role niya is landing page o sa host website. Ang purpose nito, magmukhang main website na naglalaman ng payment method. Pero ito po ay embedded o redirect sa ibang site gamit yung parameter na web URL. Okay? Pupunta na po yan dito yung sa pangalawang website na decoded naman galing dun sa web URL parameter. Ang purpose naman nito kapatid, nagre-redirect naman ito sa isa pang website na naka-encode naman sa parameter na u na makikita mo dito. Ayan. Ngayon, kapag kinuha po natin yung website na yan, dito naman mapupunta sa website na ito. So, which is yung third website po na ito na final destination talaga. Okay? Para magmukhang legit na nandito sa kantar.club na magmukhang API calls ng GCash, imbes na i-redirect nila, nagpatong-patong sila ng 3 website, no, para magmukhang legit kapatid. Okay? Bakit red flag po ito? Ito po ay may chain redirection na nag-redirect po sa final destination na hindi talaga totoong payment method. Okay? Kung pupunta natin yan dyan, hindi talaga totoong payment method. Kasi kung dito sa heypay.org, totoong payment method yan. Pero hindi po talaga dyan yung pinaka
pinakanilalaman, which is kapag inalis natin, okay, pag inalis natin yung redirection na isa pa, ganito po yung kakalabasan. O parang nagiging background lang yan nito, okay? So tatlong website para hindi po magmukhang nagre-redirect dito sa hindi kilala, okay, na website, na domain name. Ang tanong, bakit red flag? Okay? Pinaliwanag ko po dito sa video na to yung dahilan o ano yung mga pwedeng mangyari sa iyo once na ikaw ay gumagawa ng transaction sa mga hindi tunay na payment authenticator ng GCash. Pang-apat na red flag, masasabi ko na itong survey dito sa kantarph.com o kantar.club ay isang fake online survey. Paano ko nasabi? Pag-usapan muna natin kung paano ka ba ikita dito. So para kumita ka dito, ang gagawin mo lang, click mo lang itong mga gawain, then click mo itong button na simulan yung gawain. So kapag nandito ka na, hanapin mo yung kung nasa ang level ka, kapatid. Like for example ito, i-click natin to. Then lalabas na yung survey. So ang gagawin mo lang dito ay sagutan lang natin. Then kapag okay na, i-click mo yung ipadala, kapatid. Then tingnan natin kung pumasok na yung profit. So nakikita mo na dito na meron ng profit na pumasok dito sa ngayong araw galing doon sa isang survey lang na ginawa ko. So ganun lang kadali, kapatid, kumita dito sa KantarPH. Kung pagbabasehan natin sa mga hindi technical, unang red flag pagdating sa online survey, kapatid, yung 40 pesos na kita per survey, too good to be true na po yan. Okay? Sa mga online survey, umaabot lang po ng 3 pesos per survey o mas mataas ng 15 pesos. Yung 40 pesos pataas, medyo hindi na po makatotohanan yan. Pangalawang red flag, kailangan ng investment. Sa mga legit na online survey, kapatid, hindi mo kailangan ng investment para kumita. Okay? Kailangan mo lang talagang maglaan ng oras para kumita ng walang nilalabas na pera. Bakit hindi kailangan ng investment sa mga legit na online survey? Dahil meron silang totoong mga kliyente na nagbabayad sa kanila. Pangatlong red flag, kung mas malaking ininvest mo, mas madami din yung survey na makukuha mo o mas malaki yung profit mo per survey. Hindi po ganito nag-work yung online survey, kapatid. Sa mga legit na online survey, bultuhan po yung pagbibigay nilang survey. For example, sabihin natin sa isang araw, 100 na survey lang. Kasi yun lang yung kailangan ng kliyente nila. So, paunahan talaga. Pero kapag ganito yung sistema, habang lumalaki yung investment mo, lumalaki rin yung profit mo at dumadami din yung survey na makukuha mo araw-araw, masasabi ko po na ito ay isang uri ng Ponzi scheme. So, pag-usapan naman natin yung mga technical, masasabi ko na yung online survey ng KantarPH na sinasagutan mo dito ay isa pong fake na online survey. Paano ko nasabi? So, tiningnan ko po itong survey na ito, kapatid, at tiningnan ko lahat ng code dito. Kasama itong from code 1 to code 35 na naglalaman ng mga file ng script dito sa kanilang website ng kantar.club. At masasabi ko na itong survey na ito, kapatid, ay isa lang internally controlled o mas masasabi natin na scripted lang o ginagamit lang bilang front na task-based earning scam o earning survey. So, paano ko nasabi? No, kasi base ka dito sa mga file nila, lahat ng tanong dito, kapatid, ay locally rendered at controlled ng website nila. Walang kahit anong external API para i-validate yung response mo. Okay? Ibig sabihin, once na maglagay ka dito, sumagot ka dito, at ipadala mo, isubmit mo, doon na nagtatapos doon. Walang kahit anong external API na kumukuha ng sagot mo at ipapadala doon sa website o doon sa third-party survey. Kumbaga, itong survey na nakikita mo dito ay isa lang task na galing sa room o index ng kanilang website. Na isa lang pong internal route, kumbaga scripted lang, gawa-gawa lang, walang kahit anong earning system o payment earning system na nandito at walang kahit anong third-party survey provider na nagpapadala ng sagot mo. Kumbaga, pag nagsabit ka dito, tapos na, yun na. Okay, makakuha ka na ng kita. So, nagsulat po ako, no, para ma-visualize mo, kapatid, na simple lang yung ganto at walang kahit anong API calls para sa pag-submit sa totoong third-party survey provider.
Okay? At locally lang to na nangyayari. Gumawa po ako, nagsulat ako ng code. Okay, testing natin. Click ko tong survey. Then lalabas tong survey, example lang, red and daily. Then i-click ko yung submit. Then magpa-processing yung survey. Then completed, meron na akong wallet na 40 pesos. So ganun lang din nag-work to kapatid. Medyo pinahaba lang yung question. Okay? Once nasagutan ko to, for example, sagutan ko. Then, i-click ko tong ipadala. Then, kumita na ako ng 40 pesos. Ayan, 80 pesos na yung profit ko. Same lang din po yan dito. Medyo basic lang yung ginawa ko. Pero yung pamamaraan ay same na same. Okay? So, ganun lang kadali kapatid yung ginagawa nila dito. Ang tanong, ano ba yung purpose ng survey? Okay? Bakit natin ginagawa yung survey? O bakit merong gumagawa ng survey? Ang survey po ay ginagawa para makakuha ng data sa mga tao. Possible na ginagamit ito sa ads ng company o ng bagong produkto o bagong brand o gagamitin sa mga marketing materials o copywriting. Okay, example, sabihin natin, may isang kumpanya ng isang shampoo. Okay, gustong malaman kung ano yung packaging na gusto ng mga tao. Okay? So, ang ginagawa nun, maggagawa siya ng survey para malaman niya yung data na yon. Isa pang example, isang tech brand na gustong malaman kung gaano karami yung taong gumagamit ng kanilang app. Okay, ibig sabihin, gumagawa ng survey para makakuha ng data. Ang data na yon ay ginagamit para sa paggawa ng business decision, pag-optimize ng marketing at paggawa ng products o ng mga bagong products o serbisyo. Ang problema dito sa Kantar PH, itong Kantar.club, useless po yung mga survey dito. Bakit useless? Dahil walang totoong kliyente o kumpanya na nagpapasurvey sa kanila. Lahat ng survey na sasagutan mo dito ay scripted lang. Okay? Ibig sabihin, gawa-gawa lang sa sistema nila. Walang kahit anong external API o data transmission para isend yung sagot mo sa isang tunay na kumpanya. Ibig sabihin, ang Kantar PH o Kantar.club hindi nakakapag-produce ng profit sa survey o sa ginagawa nilang survey, kundi sa investment lang ng mga tao, ng mga member. Umiikot lang yung pera na pumapasok dito, may papasok na pera galing sa mga bagong member para ipambayad lang sa mga lumang member. Dito na papasok yung pang-5 red flag na nakita ko dito sa Kantar PH. Red flag number 5, nakikita ko na ito ay isang Ponzi scheme. Dahil merong mga sign ng isang Ponzi scheme. Unang sign, bakit ko nasabi na kabilang ang platform nito sa mga Ponzi scheme? Isang sign ng Ponzi scheme, itong Kantar.com ay dahil dito sa membership. Okay? Dito sa intern, pwede kang kumita ng 160 pesos dahil meron kang 4 na araw para itest ito. Ang profit mo kada araw ay 40 pesos. Okay, kapag VIP 1 na, meron ng investment to 1,200. Kikitain mo dito 40 pesos kada araw at meron kang isang one survey. Okay, isang taon mo yan gagawin kapatid. Habang tumataas yung level mo dito, for example, VIP 2, okay, kikita ka ng 130 pesos kada araw. So, tumataas yung profit mo kada araw at bilang ng survey na makukuha mo once na tumataas yung investment na inilalagay mo dito sa Kantar.club. Sign po yan ng Ponzi scheme. Okay? Sa tunay, sa legit na online survey, hindi po ganito yung sistema. Okay? Sign po yan ng Ponzi scheme. Kapag lumalaki yung investment mo, lumalaki rin yung profit mo, at dumadagdag din yung bilang ng survey mo. Like for example ito, sabihin natin na VIP 6. Ang profit mo kada araw ay 11,700. Divide natin yan sa 15. So, sa isang survey, kikita ka ng 780 pesos. Too good to be true po yan. Wala pong online survey na nagbibigay ng 780 pesos sa isang survey lang. So, same lang din po ito dun sa mga nagsara ng company, katulad ng GMR, ng RAP, at iba pa, na merong ganitong klase ng level para kumita. Iniiba-iba lang yung pamamaraan ng kung paano kumikita at pamamaraan ng tawag, pero yung proseso at yung sistema ay pare-pareho lang po. Okay? Dahil walang totoong survey na nangyayari, yung ganitong klase ng sistema ay pwede pong bumagsak dahil ang pinaka source of profit lang nila
ay dun sa mga taong pumapasok o dun sa mga bagong pumapasok na tao na maglalagay ng pera dito sa loob ng platform. Pangalawang sign, mayroon din investment ang Kantar PH. Isa pang sign kung paano ko nasabi na ito ay kabilang sa isang Ponzi scheme na platform ay dahil dito sa investment involved nila. Once na maglagay ka ng pera dito, ay pwede kang kumita ng 29.85% sa loob ng 59 na araw. Okay? So, ilalagay mo lang dyan, i-hold mo yan, at pagkatapos ng 59 days, pwede ka nang kumita ng 29.85. Pangatlong sign na ito ay kabilang sa Ponzi scheme activity dahil meron din itong pyramid structure na hindi nawawala sa kahit anong Ponzi scheme na platform. So kung makikita mo dito kapatid sa referral program nila, so habang tumataas yung level mo, mas lumalaki rin yung profit na makukuha mo. Like for example, kung VIP 1 ka, sa referral program, kikita ka ng 12%, 3%, 1%. So ito yung kikitain mo. 144 pesos sa direct referral, 36 pesos, 12 pesos. So kahit na makapagpasali ka ng VIP 2, kung nasa VIP 1 ka, ito lang yung kikitain mo. Habang tumataas yung level mo, mas lumalaki yung pera mo. So paano sila nakakuha ng ganitong kalaki ng referral kung fake yung online survey nila? Yung lahat ng profit mo dito ay galing lang dun sa mga bagong pasok. At galing lang din dun sa pinasok mo na pera, pinasok ng lahat ng member at sa mga bagong papasok. So kapag wala na pong pumasok na mga bagong member dito, malaki po ang posibilidad na magbagsak yung ganitong klase ng investment scheme. So sign po ito ng pyramid kapatid. Yung pyramid scheme, hindi talaga yan nawawala sa isang Ponzi scheme na platform kasi yun talaga yung pinaka-source nila, pinaka-source of income nila sa dami ng bagong papasok. So dahil ang platform nito ay mayroong fake online survey, ang lahat ng profit na makukuha mo dito sa online survey o sa referral ay galing lang po sa mga taong bagong papasok at mag-i-invest sa platform nito. Yes, pwede kang kumita sa ngayon pero meron pong hangganan yan. Hindi po ito sustainable dahil nakabase ang buhay ng ganitong klase ng scheme sa dami ng papasok at mag-i-invest sa platform nila. Kasi kapag mas madami na yung magre-request na mag-withdraw kaysa sa pumapasok ng pera, doon na mangyayari yung scam. At mas marami mga taong nai-scam sa ganitong klase ng sistema kaysa sa mga kumikita. Uulitin ko, yes, may kumikita po dito pero mas madami po yung nai-scam once na magsara na yung platform dahil mas kakaunti na yung pumapasok na pera sa loob. Kung papansinin mo nga dito, control po nila yung lalabas na pera kaysa sa pumapasok. Yung papasok na pera ay pwedeng araw-araw at yung lalabas naman isang araw lang sa isang linggo. Okay? Dahil merong araw lang na pwede ka makapag-withdraw. Sign po yan na iniipon nila yung pera bago ipambayad sa'yo. Bakit? Dahil uulitin ko, yung perang pinangbabayad sa'yo ay galing lang sa mga taong pumapasok na mag-i-invest din sa mga sa platform nito. So ang review ko dito sa platform nito, ang Kantar PH o Kantar Philippines na under ng website ng kantar.club at kantarph.com ay masasabi ko na kailangan nating iwasan, hindi magandang i-promote sa mga tao, hindi magandang mag-invest dahil nakikita ko na ito isang Ponzi scheme na platform. So ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masasabi mo sa platform na ito? Masasabi mo ba na ito ay isang legit na platform? Sabihin mo na rin kung paano at bakit mo nasabi na ito ay isang legit? O kumita ka na ba ng malaki dito? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam dahil fake ang company profile nila o nagpapanggap lang na connected sila sa isang tunay na negosyo at anytime pwedeng mawala na parang bula. So comment mo sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung masabi mo sa pinag-usapan natin at opinion mo na rin para makatulong ka sa mga kapanood ng video na to kung papasok ba sila dito sa platform na ito o hindi. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Lianto. Bye-bye!